So guys, a quick story to tell you. So by the time that I na katong July 8, it's supposed to be my check-up lang. And then, pag abot na mo sa hospital, kay dito mo sa regional, so nag-try ko check up for the last time kay para ipa-check if i-schedule nila ko og cesarean. Kaya anytime pwede daw. So, pagpa-check up na ko dito, katong ako na ang gitawag, na-shock ko guys, kay anaan ko sa OB na nganong wala na daw akong nagka-follow up sa ilaha. So, dili man ako maingon na ako'y personal OB sa gawas, kay kung iingon mo na sa ilaha, masuko sila. Kagayang last time na mention ko, so nag-ana sila nganong nagpa-check pa daw dito sa regional kung naanay OB sa gawas. So, nagpa-check ko dito sa regional for ang purpose ato is para magkaroon ng record kay katawan akong nahibalaan na dapat magkaroon ka ng record sa hospital before ka ma-admit. So, katong time na to, July 8, abi na ako, normal lang na sakit ang akong ginabate ato sa tiyan, pero murag lahi na dyan ang kasakit niya kay naglibot na dyan siya sa likod balakang. So, aware na ko ato na nakoy hint na basig kato na siya na day, pero gusto na ko hulaton ang first result sa ultrasound. First ultrasound na ako is ang due date is July 13. So, July 8 is layo pa kayo sa July 13. So, nag-ana ako ay wala pa siguro ni basig sakit lang nila kay tungod hapit naman. So, pag abot na mo dito, nag-ana ang gi-IE ko 2 cm na ko o niya gi-forward na ko nila sa emergency. So, pag forward sa ako sa emergency, tama-tama mga alas 5 sa hapon is nag 5 cm na ko. So, nagbati pa jud ko ato. Kay kung early lang ko nag-adto sa ilaha, I know it's my fault gihapon. Kung early lang ko nag-adto sa ilaha, so baka na-schedule ako anytime earlier than that day. Basig dili na ko experience og pagbati kay sakit biya kaayo. So, kato na siya na time guys, July 8. Luckily, we have decided na magpa-check up na jud at that time. And wala may kabalo na. Kato na di ay na time ko mga anak. So, my third child was born on that day, July 8. Siya lang jud ang nalahi sa ako ang tulo ka mga anak kay ang first born ako, ang first due date niya sa ultrasound is sakto gihapon sa paggawas niya, and also sa second child nako. Kanang lang jud ang nalahi kay July 13 and then July 8 siya ni gawas. And I am so blessed and grateful kay healthy, walay complication and other problems. So healthy kay si baby, dako siya 3.29 and then kuan siya baby girl. So paggawas niya, wala po jud siya nihilak. Kuan po jud siya sa mga doktor. Ginatawag na baby girl. Iyak, baby girl. So, nag-worry na ko ato kay basig na unsa na. But then, dili man di ay. So, okay lang si baby. And, finally, nagpa-ligate di ay ko guys. So, dala sa CS is ligate na ko. So, sa pag-ligate, medyo nagdugay-dugay sila sa operation and napadyog ko'y nadungog na nganong nidugo ni dapat dili ni siya mag-bleed nga ni ana. So, kulba na dyog ko ato guys dito ko sa operating room. Dapat manggod matulog ko ato pero dili ko makatulog jud since katong sa first morn ako wala jud ko nakatulog every operation, every mga anak ko dili jud ko katulog maski nagiturukan ako pampatulog. So, wala ko nakatulog ato. And then, kuan pa jud ko ato guys, kanang makulit. Kay nagunitan ako akong tiyan ato na time kay wala man gud nila gitalian. So nganong dili man talian akong kamot. Kabalo sila na anesthesia basig maglihok-lihok ko. Unya nagakurog ko ato na time tungod sa anesthesia. So naay time na giguniran nako akong tiyan. Paggunit nako sa tiyan guys, nasuko
tong isa ka ko na nag-assist nga kulitan doon ako akong tiya na basig magunitan ako ang tiya na kay abre naman ang tiyan dapat dili nagunitan. Kabuang atoy. But anyways guys, kato akong gamit ay ganina is Pedi Money cure kit na siya sa infant. So naa siya nail clipper, scissors, na siya tweezers, and naa po siya nail file. So gwapo siya gamiton pero di try na ko siya gamit karon kay putulan o kuko si baby. Hadlok ay putulan ang mga infant kay grabe kalambot na mga fingers nila, and then ang nail is super lambot pa talaga. Tapos dumidikit sa skin but nakaraos din na gupitan ko rin siya ng kuko. So sa paa na lang next time kay murag nalibat na ko guys magsigig tan-aw sa kuko. So far so good kana siya akong gamit. Cutie sa Shein ako na siya napalit, and I think it's for only 500 plus ata yan. I'm not quite sure. Dili na ako ma-remember kung pila ang price niya, but worth it siya guys. So yeah, kato lang guys. Thank you for watching.